Good day, ma'am. Ang topic ko po ngayon ay tula. Ang matanda at ang batang paru-paro ni Inigo Ed Regalado. Isang paru-paro na may katanda at sa lakad ng mundo ay sanay na sanay. Palibhasa hindi nasilab sa ilaw. Binigyan ng anak ng ganitong aral, ang ilaw na iyang maganda sa mata na may liwanag pang kahali-halina. Dapat mong layuan siya'y palamara, pinapatay bawat malapit sa kanya. Ako na rin ito sa pagiging sabik, pinangahasan kong sa kanya'y lumapit. Ang aking napalay palad ko pang tikis, masunog ang aking pakpak na lumiit. At kung ako'y ito'y nahambing sa iba na di nagkaisip na layuan siya, disin ako ngayon katulad na nilang, nawalan ng buhay at isang patay na. Ang pinangaralang anak ay natakot at pinangako ang kanyang pagsunod. Ngunit sandali lang sa sariling loob, binulong-bulong ang ganitong kutob. Bakit gayon na lang kaigpit ang bilin ng ina ko upang lumayo sa ningning? Diway ibig niyang ikait sa akin. Ang sa mundo'y sadyang linaw sa pang-aliw. Anong pagkaganda ng kaliwanagan? Isang bagay na di dapat layuan. Itong matanda'y totoo nga namin sukdulan ng lahat ng mga karawagan. Akala'y isa ng elepanteng ganid. Ang alin mang langaw na sakdal ng liit. At kung ang paningin nila ay manaig, magiging higante ang umanong plastik. Kung ako'y lumapit na nananagano, ay ano bang sama ang mapapala ko? Kahit na nga niya murahin na ako ay sa hindi naman hangal na totoo. Iyang mga iba'y bibigyang matuwid sa kanila'y gawa ang aking paglapit sa pananakali di magsisigasig sa nangniningning ilaw na marikit. Nang ito'y masabi, halos sangsang iglap, yaw na nga't naglaro sa nagliliwanag. Sa ilaw na yao'y nagpaliwas-liwas. Ang baliw at munting paru-parong anak. Nang unang sandali, walang naramdaman kundi munting init na wari pambuhay. Ito'y siya pang nagpabuyog tunay upang magtiwalat lumapit sa ilaw. Natutuwa pa nga't habang naglalaro ay lapit ng lapit di nahihinto. Sa isang pagliwas ay biglang nasulok. Tuloy-tuloy siyang lingkas na likmo. At siya'y hindi na muling nakalipad hanggang sa mamatay ang kahabag-habag ang kanyang parusay siyang nararapat sa hindi marunong sumunod na anak. Dito sinasabi sa tula na ang matanda at ang batang paru-paro ni Inigo Ed Regalado ay naglalarawan ng isang aral tungkol sa pagsunod at pagmamalasakit sa kwento. Ipinapakita ang kwento ng isang batang paru-paro na pinagbabawalan ng matandang paru-paro na lumapit ang ilaw, ngunit sa kabila nito ay nagpasya pa rin itong lumapit. Sa huli, ang batang paru-paro ay nagdusa at namatay dahil sa kanyang pagmamatigas at paglabag sa bilin ng mas nakakatanda. Sunod naman po, Pilipino saan patungo ni Alpio Perez. Sinasabi dito, ang tula ni Pilipino saan patungo ni Alpio Perez ay naglalarawan ng pakikibaka at pagtatanong ng isang Pilipino sa kanyang sariling pagkakakilanlan at kinabukasan. Binibigyang diin ng tula ang pagbabago sa kultura, paniniwala at pag-uugali ng mga Pilipino. Sa paglipas ng panahon dahil sa impluwensya ng dayuhan, nagpapakita ito ng pagkabahala sa pagkawala ng tunay na pagkakakilanlan at pagiging Pilipino sa harap ng mga dayuhan at modernasyon. Ang tula ay
Ang tula ay nagtatanong kung saan patungo ang Pilipino sa kanyang paglalakbay sa buhay at kung paano niya matutuklasan at ipagtatanggol ang kanyang sariling pagkakakilanlan at kultura sa gitna ng mga pagbabago at hamon ng panahon. Ipinapahayag nito ang pangangailangan ng pagmamalasakit sa bayan at sa mga kapwa Pilipino, pati na rin ang panawagan sa pagbabalik sa mga roots at pagpapahalaga sa sariling kultura at identidad. Yun lang po. Salamat.